kapag medyo nagkakainitan ang parehong driver, ang parehong mga nagmumotor, nagbibisikleta, minsan sa sobrang init ng ulo, yung kapangyarihan ng galit at init ng ulo ay nakagagawa sila ng hindi magandang aksyon. Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po mula ay tutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Martes, June 18, 2024. Hahanguin po natin ang pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 5, mga talatang 43 hanggang 48. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Tingnan ninyo, muli ay kinontra ng ating Panginoon ang mga dating patakarang pinapairal nila. Ibigin mo ang iyong mga kaibigang nagmamahal sa iyo. Kapuotan mo ang mga kaaway mo. Yun yung batas ng lumang tipan. Pero pagdating dito sa atin pong pagbasa ay sinasabi ni Jesus na ibigin ang kaaway at ipanalangin ang mga umuusig. Kaya ba natin yun? Kaya, sapagkat tayo tinuturuan ng ating Panginoon at nagbigay din siya ng magandang halimbawa sa kanyang buhay dito sa daigdig nang siya'y na malaging kasama ng kanyang mga alagad. Sa harap ng alitan o pagtatalo, normal lang na makaramdam ng galit, inis o takot. Totoo yun eh. Lahat tayo dumaraan diyan. Makapangyarihan ang mga emosyong ito dahil may agaran itong tulak sa pagkilos. Kaya nga minsan, di ba, sa kalsada, kapag medyo nagkakainitan ang parehong driver, ang parehong mga nagmumotor, nagbibisikleta, minsan sa sobrang init ng ulo, yung kapangyarihan ng galit at init ng ulo ay nakagagawa sila ng hindi magandang aksyon, di ba? So makapangyarihan ng emosyong ito dahil may agaran itong tulak sa pagkilos, pero mabilis ding humuhupa at nawawala. Mabuti kung nauuwi sa pagsisisi ang umaksyon agad na hindi nag-isip kung saan sila ihahatid ng simbuyo, ng galit o init ng ulo, may pag-asa pa. Lagi naman nasa huli ang pagsisisi. Nagsisisi tayo kapag nangyari na yung bagay na hindi natin akalain dahil sa bugso ng damdamin. Pero magagawa nating magsisi agad, humupa yung ating galit upang hindi na tayo makagawa ng aksyong nakakasakit sa ating kapwa na ikapapahamak din natin. Mabuti kung walang nasaktan sa pagsambulat at pagputok ng galit. O nga naman, laging may nasasaktan. Hindi man pisikal ang katawang nasugatan, pero ang damdamin nasugatan sapagkat ang ginamit na sandata ay bibig at dila. Walang taros na masasakit na salita ang binitawan laban doon sa taong kinagagalitan. Samantala, ang kawalan ng tiwala sa sarili, pagdududa at takot sa kapwa, ang nagdidikta kung hanggang saan lang tayo makikisama. Gumagawa tayo ng hangganan kung sino ang kasali at sino ang hindi. Pinaliliit at pinakikitid natin ang ating mundo. Totoo yun. Ang taong maraming kagalit, maliit ang mundong ginagalawan. Nais ni Kristong iahon tayo sa sitwasyong ito. Hangad niyang makita nating mas malaki, mas malawak pa ang maaabot ng ating pagkatao
kaysa naaabot ng ating pangunawa. Tinatawag niya tayo para pangibabawan at lampasan ang ating emosyon, pagkiling, pagkampi at hangganan. Pagdidesisyong sundan ng yapak ni Kristo ang magmahal sa kaaway, tumatanggap, nagpapatawad, nagbubukas sa posibilidad na mapagyaman ang pagkatao sa mulit-muling pakikisalamuha kahit pa tayo nasaktan o nasugatan. Naroon ang kaganapan ng pagkatao. Kaya nga napakahalagang tularan natin ang ating Panginoong Hesus. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.